Maraming mga pasahero ngayon at mga OFW ang nagbabahagi sa atin na nahihirapan daw sila mag-register or gumawa ng e-travel account dahil hindi daw sila nakakatanggap ng code at nakailang ulit na nilang sinubukan at kahit daw sa spam email ay wala pa rin. Ang gagawin nyo lang guys, kung hindi kayo nakakatanggap ng code kapag nagre-register kayo sa e-travel, ay subukan nyo muna gumamit ng ibang device kagaya ng ibang mobile, laptop, tablet at iba pa. At kung wala pa rin ay subukan nyo gumamit ng ibang email address. Ngunit kung wala naman kayong ibang email address, ang gawin nyo guys ay gumawa na lang kayo ng panibagong email address nyo. Paano? Eto, ituturo ko sa inyo dahil sinubukan ko na ito nung hindi ako nakakatanggap ng code at gumawa ako ng panibago kong email address at nakatanggap na ako ng code sa e-travel. Paano gumawa ng email address para sa inyong e-travel registration? Marami kasi mga pasahero or mga OFW ang hindi nakakatanggap ng code sa kanilang unang email address. Wala ring response ang ating gobyerno tungkol sa issue kaya magtuturo ako sa inyo ng solusyon. So para makagawa kayo ng bagong email address, dahil guys gumawa ako at tinry ko sa pag-register sa e-travel at nakatanggap ako ng code doon sa bagong email address na ginawa ko, kaya ituturo ko sa inyo. Pumunta kayo ngayon sa inyong email. I-click nyo yung add another account and click Google. Dito naman guys, i-verify nyo kung kayo talaga ang nag-access sa inyong Google account. So ilalagay nyo ang inyong password o kaya ang inyong fingerprint PIN. Lalabas ito, checking information or checking info. At para makagawa na kayo ng bagong email, click create account. Mamimili kayo guys kung pang personal or kung pang business. So piliin nyo ang personal and click next. Ilalagay mo na ngayon ang inyong pangalan at apelyido. And after that, click next. Tapos guys, ilalagay nyo na ngayon ang inyong birthday at ang inyong gender. At click nyo ulit ang next. Tapos guys, eto, magsasuggest sa inyo si Google ng email address kung wala kayong maisip. Pero kung may naisip kayo, ay i-click nyo ang create your own email address. Tapos ilalagay nyo na ngayon ang inyong personalized email address and after that, click next. Gagawa na kayo ngayon ng inyong password. At dapat mixed number, symbol, at letter. At para hindi nyo makalimutan guys, ay dapat ilista nyo ang inyong email address at ang password na ginawa nyo. And after that, click next. Lalabas na ito, review your account. And click next. Tapos guys, eto na ang lalabas. Privacy and terms. I-scroll nyo lang at click I agree. At eto na ang lalabas, processing. At hintayin nyo lang ng mga ilang minuto. At kahit lumabas na error ay puntahan nyo pa rin sa inyong email at ayan na guys. Makikita nyo na ang bago nyo gawang email address. At ginamit ko na nga ito sa e-travel website. Pagpunta ko sa e-travel website ay nilagay ko ang email address na bagong gawa natin. Tapos, click ko ang continue. At may nag-pop up na nag-send daw sila ng OTP or ng code sa email address na nilagay natin. Eto na guys, pag-check ko sa bagong email address na ginawa natin, ay natanggap ko na yung code galing sa e-travel website. So, ganun lang ang mga gagawin ng mga OFW or ng mapasahero na hindi nakakatanggap ng code sa kanilang unang email address. Gumawa na lang kayo ng bago. But take note na inuulit ko, ay dapat ilista nyo ang email address na gagawin nyo at ang password para hindi nyo mawala at para hindi nyo makalimutan. Tanong naman ng iba, paano daw kapag nakalimutan na nila ang email address at password na ginamit nila sa e-travel registration nung nakaraang taon? Ang sagot, always remember guys na ang e-travel registration or ang paggawa ng account sa e-travel ay nagsimula lang noong February 2024. So, kung nung nakaraang taon pa kayo nakagawa ng e-travel ay hindi pa yun account. Dahil noon ay direct registration lang na pwede kayo gumamit ng kahit anong email address bawat biyahe nyo. Pero simula February ay gagawa na kayo ng account at isang email address at password lang ang gagamitin nyo. Ibig sabihin guys ay permanent account nyo na yon. Pero ang sagot sa tanong kung nakalimutan na nila ang password at email address na ginamit nila nung gumawa sila ng account simula February hanggang ngayon, ay ang pwede nyo gawin guys ay gumawa ulit kayo ng panibagong account gamit ang ibang email address. Actually, nagawa ko na yan guys, kaya dalawa na ang account ko sa e-travel website para malaman ko din at may share ko sa inyo.
Pero guys, huwag niyong sasadyain na gagawa kayo ng maraming account sa e-travel dahil pwede kayong ma-question pagdating nyo sa immigration. So, sinubukan ko lang yun para maituro ko sa inyo at para malaman ko. Pero kung sa eGov app naman kayo gumawa ng e-travel account ay hindi nyo na makakalimutan ang inyong email address at password. Dahil kapag may account na kayo sa e-travel through eGov app ay kapag nag-login kayo sa eGov, kapag click nyo sa travel ay nandun na ang e-travel information nyo. Hindi na siya mawawala. So, inuulit natin guys, kung hirap kayo makapag-register sa e-travel through eGov app na bagong enhanced e-travel system ngayon na pinopromote ng ating gobyerno, ay pwede pa rin kayo mag-register through e-travel website. Actually guys, mas preferred ko pa nga mag-register sa e-travel website kaysa sa eGov app. Sa mga wala namang idea kung paano mag-register sa new enhanced e-travel system, kung saan makikita nyo na ang inyong UEC kapag nag-register kayo sa inyong e-travel departure card. Eto guys, meron akong 2-in-1 video tutorial kung saan makikita nyo kung paano mag-register sa e-travel arrival card at e-travel departure card sa iisang video. Updated ito sa mga kababayan natin na uuwi sa Pilipinas at sa mga babalik sa ibang bansa, lalo na sa mga kapwa ko OFW. Ito ang latest registration sa e-travel arrival card kapag pauwi sa Pilipinas at sa e-travel departure card kapag papunta or pabalik sa ibang bansa sa bagong enhanced na e-travel system. Sa mga nagtatanong naman kung paano daw na hindi lumalabas ang UEC information sa e-travel departure card registration nila. Ang sagot guys, kung hindi lumalabas ang UEC information ay i-proceed nyo lang dahil wala namang problema yan. Ang importante ay hawak nyo ang inyong printed UEC or UEC exemption. Dahil guys, kahit hindi lumalabas ang UEC or UEC information dyan, ay makakapag-proceed kayo. Basta guys, kapag OFW kayo, ang pipiliin nyo sa purpose of travel pauwi sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa ay OFW. So, eto guys, pinag-isa ko na sa iisang video ang e-travel arrival card registration at e-travel departure card para hindi nyo nahanapin pareho at para may guide kayo. Dahil nga inilunsad ng DMW, Bureau of Customs, DICT, kasama ang Bureau of Immigration ang bagong e-travel system or new enhanced e-travel system kung saan makikita nyo na ang inyong UEC kapag nag-register kayo sa e-travel. At dahil dyan, napakarami nag-request na gawan ko daw ng video tutorial ang bagong enhanced e-travel system para magkaroon sila ng idea. Nauna ko na nga nagawa ng video tutorial ang new enhanced e-travel departure card registration at ngayon naman ay e-travel arrival card pauwi sa Pilipinas naman ang ituturo ko sa inyo. At para makapag-register na kayo sa inyong e-travel arrival card pauwi sa Pilipinas, ay kailangan nyo pumunta sa e-travel website na e-travel.gov.ph. Pwede nga kayo mag-register through eGov app. Pero sa e-travel website ang ituturo ko sa inyo. At ang pagre-register sa e-travel arrival card man or e-travel departure card ay 3 days bago ang flight nyo pauwi man sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa. Kahit anong araw guys, basta sa loob ng 3 days bago ang flight nyo. After nyo mapasok yung website, ay eto yung lalabas. I-click nyo yung sign in. At dito guys, sa may mga account na, ay kailangan nyo na lang mag-login. Pero sa mga wala pa, dahil ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng account. Dito tayo sa create account sa mga wala pang account sa e-travel. And after nyo maklik yung create account, ay lalabas ito. Ilalagay nyo ngayon ang email address na gagamitin nyo sa paggawa ng account nyo sa e-travel. At kapag naman already taken ang lumabas, ay kailangan nyo lang gumamit ng ibang email address. And after that, click continue. At after nyo maklik yung continue, ay eto yung lalabas. Kailangan nyo puntahan yung email address nyo dahil doon sinend ng e-travel yung one-time PIN or OTP. Pero napakarami nagkakaproblema dito guys dahil kapag pinupuntahan daw nila ang kanilang email address, ay nawawala or bumabalik sa una. Ang gagawin nyo lang guys para hindi mawala ay i-click nyo sa taas sa gilid yung tab. At after nyo yan mapindot ay eto yung lalabas. So puntahan nyo na ang inyong email address at hindi yan mawawala.
So, after nyo makuha ang inyong OTP sa inyong email address, ay ilagay nyo na sa inyong e-travel registration. And after that, click continue. At lalabas ito. Kailangan nyo nang gumawa ng sarili nyong password. Ang password guys sa e-travel na kailangan nyo gawin ay dapat may big letter, small letter, at number para makapag-proceed. And after that, click continue. After nyo maklik yung continue, ay lalabas ito. Onboarding personal information. Kailangan nyo na ngayon guys ilagay ang picture nyo. Dati ay inalis na ang picture pero ngayon ay nire-record ulit at kapag hindi nyo yan nilagyan ay hindi kayo makakapag-proceed. So pwede nyo lagyan guys ng photo sa cellphone nyo o kaya naman mag-take selfie kayo. Sa pagkakataon ito guys ay ginawan ko ng account yung dummy photo or stock photo or passport na nakalagay sa Google. Hindi na kasi pwedeng gamitin ang pangalan ko sa paggawa ng panibagong account sa e-travel dahil meron na akong account. After nyo malagay ang inyong photo, kailangan nyo nang ilagay ang inyong pangalan, kasarian, mobile number, citizenship, at country of birth. Diyan sa suffix guys, sa mga wala namang suffix or yung dugtong sa pangalan, ay iwanan nyo lang yang naka-blank. Sa mobile number naman, kung wala kayong Philippine number, ay pwede nyo gamitin ang number nyo sa abroad. I-click nyo lang yung flag sa gilid para mabago. Pero kung wala rin kayong mobile number sa abroad, ay pwede nyo rin gamitin ang number ng kamag-anak nyo sa Pilipinas. Dahil ang importante dito ay makapag-proceed kayo. Tapos guys, ilalagay nyo ngayon ang inyong passport issued country. Meaning nito kung saan in-issue ang passport nyo. For example, dito sa Philippine Consulate, Dubai, ilalagay nyo ay United Arab Emirates sa passport issued country. Pero kung sa Pilipinas nyo nakuha ang passport nyo, ay ilalagay nyo ay Philippines. At ang passport issued date. At dito naman sa baba ay ilalagay nyo ang category ng inyong occupation or ng inyong trabaho. And after that, click next. Andito na tayo sa permanent country of residence. Ang ilalagay nyo ay Philippines. Pero kung permanent residence na kayo sa ibang bansa, ay yung address nyo sa ibang bansa ang ilalagay nyo. Dahil ilalagay nyo naman mamaya ang destination upon arrival nyo sa Pilipinas. At ilalagay nyo na ngayon ang inyong province, municipality, barangay, at ang inyong house number. Kung wala naman kayong house number, ilagay nyo lang ay 000. At dyan naman sa address line 2, iwanan nyo lang yung naka-blank. And after that, click next. At lalabas ito, onboarding summary. I-review nyo lang at kapag okay naman, scroll nyo, click submit. At eto na ang lalabas. Dahil nga pauwi tayo sa Pilipinas, ang pipili nyo dyan is arrival entering the Philippines. And after that, click continue. Andito na tayo ngayon sa new travel declaration. At dito sa purpose of travel, ang pipili nyo dyan is OFW. Kapag uuwi man kayo sa Pilipinas or babalik sa ibang bansa, ay OFW ang pipiliin nyo sa purpose of travel kung isa kayong OFW. At sa mga nagtatanong kung lalabas din daw ba ang OEC information kapag e-travel arrival card registration, ang sagot ay hindi dahil sa e-travel departure card lang yon. Dahil ang OEC ay ginagamit pabalik sa ibang bansa, hindi pa uwi sa Pilipinas. Traveler type, aircraft passenger. At ilalagay nyo ngayon ay yung name of airlines or ang eroplano na sasakyan nyo pa uwi sa Pilipinas. At ang inyong flight number. Again guys, hindi dito kasama ang domestic flight kahit sa ibang bansa. For example, magagaling kayo sa ibang lugar sa Saudi Arabia papunta sa Jeddah. From Jeddah pa uwi sa Pilipinas. So ang ilalagay nyong eroplano guys is yung magagaling sa Jeddah na magdadala sa inyo sa Pilipinas. Take note pala sa may mga connecting flight dito sa Dubai, United Arab Emirates or Abu Dhabi, United Arab Emirates dahil nagkakamali sila or nalilito sila. Dahil ang nilalagay nila sa country of transit ay Abu Dhabi, United Arab Emirates or Dubai, United Arab Emirates. Kaya hindi sila makapag-proceed guys dahil ang country dito ay United Arab Emirates lang, hindi kasamang Dubai at Abu Dhabi. Inuulit natin na ang bansa dito ay United Arab Emirates. At dito naman sa country of origin ay ilalagay nyo kung saan bansa kayo nagtatrabaho or original na manggagaling. At dito naman sa airport of origin, kung saang airport kayo original ding manggagaling. For example,
Dubai Airport. At dito naman sa date of departure is ito yung flight nyo pauwi sa Pilipinas galing sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho na makikita nyo sa inyong ticket. Sa may mga connecting flight naman ay i-click nyo yung box. Tapos ilalagay nyo ang country of transit or yung bansa na dadaanan nyo. At ang airport of transit, yung airport na dadaanan nyo sa ibang bansa na makikita nyo yung pangalan ng airport sa inyong ticket. At yung date of transit. Pero kung wala naman kayong connecting flight, ay huwag nyong i-click yung box. At dito naman sa airport of destination, ay ilalagay nyo yung airport na lalapagan nyo sa Pilipinas. For example, Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. At yung date of arrival or yung date ng lapag nyo sa Pilipinas. At dito naman sa destination upon arrival nyo sa Pilipinas, i-click nyo yung residence. At kung pareho lang naman ang address nyo sa permanent country of residence, ay i-click nyo yung same as permanent country of residence at automatic nang lalabas yan dyan. And after that, click next. At lalabas na ito, health declaration. Dito naman sa country visited in last 30 days, kung wala naman ay iwanan nyo lang yung naka-blank. At dito naman sa baba, kung hindi naman kayo nagkasakit in past 30 days, i-click nyo lang yung dalawang no. And after that, click next. At lalabas na itong customs declaration. Nagawan ko na nga ito guys ng video. So kung wala naman kayong dalang mamahalin na nakalagay sa inyong bag, or mga alahas, relo, mamahaling bag, or bote ng wine, o kaya naman cellphone na nakabox pa, o kaya naman mga pambentang gamit or items, at pera na hindi lalampas sa 50,000 peso, at foreign currency na hindi lalampas sa 10,000 US dollar, ay hindi nyo kailangan mag-declare sa customs declaration. I-click nyo lang yang no. Pero, kung may mga dala kayo ng lahat ng nabanggit ko, ay required kayong mag-declare. Ngunit kung mga chocolate lang ang laman ng inyong bagahe at wala nang ibang mamahalin pa, ay hindi nyo kailangan mag-declare. Sa mga alahas naman, lahat ng suot-suot yung alahas, kagaya nito at gaya nito, ay hindi nyo yan kailangan i-declare guys dahil lahat ng suot-suot nyo sa inyong katawan ay hindi na kailangang i-declare. At dito na tayo sa accompanied family member. Kung wala naman kayong kasama ay iwanan nyo lang yan naka-0. At dyan naman sa luggage, kung check-in, 2 piraso mostly ang dala natin. At sa hand carry ay 1 piraso. At dito naman, first time visiting in Philippines, click no. And after that, click next. At lalabas ito. Pirmahan nyo lang gamit ang daliri nyo. And after that, click next. At dito naman sa family member, kung wala naman kayong kasama, click next. At dito naman sa you're not traveling with a companion, click yes. Basta guys, lahat ng impormasyon na lalabas ay basahin nyo lang dahil napakadali lang naman mag-register. Basta basahin nyo at intindihin nyo. And after nyo maklik yung yes, ay lalabas na ito. New Travel Declaration Summary. I-scroll nyo lang at i-click nyo yung submit. At eto na guys, lalabas na congratulations. At eto na ang inyong e-travel arrival card, QR code, at ready to go na kayo. Dito naman, napakarami nalilito at nag-aalala. Dahil without baggage declaration daw ang nakalagay. Samantala, naglagay sila ng 2-piece luggage nung nag-fill out sila sa e-travel. Ang sagot guys, kung wala naman kayong dineclare na mga mamahaling bagay na laman ng inyong maleta, kahit nilagay nyo ang 2-piece luggage, ay wala talagang declaration or without baggage declaration ang lalabas dyan. Dahil nga, ang baggage declaration is yung mamahaling gamit na laman ng inyong maleta na i-declare nyo. Pero kung wala namang i-declare ay without declaration talaga ang nakalagay dyan. Dahil hindi naman niya binibilang kung ilang maleta ang dala nyo. Dahil ang baggage declaration is yung mamahaling gamit na laman ng maleta nyo. Hindi kung ilang maleta ang dala-dala nyo. Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo ang bagong e-travel departure card kung saan makikita nyo na ang inyong UEC information habang nagre-register kayo. Paano yun ilalagay? Madali lang guys, kaya wala kayong dapat ipag-alala. So para makapag-register na kayo sa inyong e-travel departure card ay pumunta na kayo sa website ng etravel.gov.ph. Pwede naman nga guys sa eGov app. Pero mas preferred ko pa rin mag-register through e-travel website.
dahil mas madali dito. So after nyo mapasok yung website ay ito yung lalabas. So again guys, sa may mga account na lalo sa mga nakabakasyon ngayon, ay kailangan nyo lang mag-login para makapag-register kayo sa inyong e-travel departure card kapag pabalik na kayo sa ibang bansa. Pero sa mga wala pang account ay dyan kayo sa baba sa create account. At dahil nga may account na tayo ay kailangan na lang natin mag-login. Yung password at email address na ginamit natin nung nag-create tayo ng account sa e-travel. So after natin makapag-login ay ito yung lalabas. Pindutin nyo lang ngayong New Travel Declaration. At dito guys, dahil nga pabalik tayo sa ibang bansa or pupunta sa ibang bansa, ang pipili nyo dyan is departure leaving the Philippines. And after that, click continue. At bago nga ako guys gumawa ng video tutorial, may isa akong video na in-upload na ang nakalagay sa OEC ay no record found nung pinili ko ang OFW. Pero ginawa ko ay nag-acquire ako ng OEC exemption. At after ko makapag-generate ng OEC ay automatic nang lumabas ang OEC information ko nung pinili ko yung OFW. Dahil guys, integrated na ang mga system ng DMW, Bureau of Immigration at ang Bureau of Customs. So kapag may OEC ka na at magre-register ka sa e-travel, ay automatic nang lalabas ang OEC information mo. At kapag clinic mo na yung view details, ay makikita mo dyan ang mga detalye ng inyong Overseas Employment Certificate. Dito naman sa traveler type, ilalagay nyo aircraft passenger. At dito naman sa name of airlines, ilalagay nyo kung ano yung airlines na sasakyan nyo. At yung flight number. Dito guys sa airlines, take note na hindi dito kasama ang domestic flight mapa international man or sa Pilipinas. For example, manggagaling ka sa ibang lugar sa Saudi Arabia papunta sa Jeddah. From Jeddah, doon ka manggagaling pauwi sa Pilipinas. So, hindi kasama guys or hindi considered as connecting flight yung unang sinakyan mo dahil nga parehong bansa lang. Napakarami kasing nalilito dito. At kapag may connecting flight naman kayo sa Dubai Airport o kaya naman sa Abu Dhabi Airport, napakarami nagkakamali dahil nilalagay nila sa country of transit ay Abu Dhabi United Arab Emirates or Dubai United Arab Emirates. Ang country dito guys ay hindi kasama ang Abu Dhabi or Dubai dahil ang country dito ay United Arab Emirates lang. Dito naman sa Airport of Origin, ilalagay nyo kung saang international airport kayo sa Pilipinas manggagaling. For example, Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. At dito naman sa date of departure, ilalagay nyo yung flight nyo papunta sa ibang bansa na makikita nyo sa inyong ticket. Dito naman guys, sa connecting flight, i-check nyo ang box kung may connecting flight kayo. At ilalagay nyo yung country of transit or yung bansa na dadaanan nyo. At airport of transit at date of transit. Pero kung wala naman kayo connecting flight, ay huwag nyo i-check yung box. Dito naman sa country of destination, ito yung bansa na pupuntahan mo kung saan ka nakatira o kung saan ka nagtatrabaho. At dyan naman sa airport of destination, yung airport na lalapagan mo sa ibang bansa, for example, Dubai International Airport. At yung date of arrival nyo na makikita nyo sa inyong ticket. Meaning ng date of arrival guys, dyan sa e-travel, is yung lapag nyo sa ibang bansa o sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho bilang isang OFW. At dito naman sa destination address, ilalagay nyo yung address ng tinitirahan nyo sa ibang bansa. And after that, click next. At lalabas na itong Customs Declaration. Dito naman guys sa Customs Declaration, mostly naman sa mga OFW, ay wala naman ang dala-dala pabalik sa ibang bansa or mamahali na nakalagay sa kanilang bagahe. Kaya i-click nyo lang yang No. At lalabas ito. Pirmahan nyo lang gamit ang daliri nyo. And after that, click next. At lalabas itong family member. Kung wala naman kayong kasamang family member na magta-travel, i-click nyo lang yang next. At lalabas itong you're not traveling with a companion. I-click mo lang yang yes. At lalabas itong new travel declaration summary. Scroll down nyo lang at i-click nyo yang submit. So lalabas na itong congratulations. And after that, eto na yung e-travel departure card QR code nyo. At ready to go na kayo. So ngayon guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW.
Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.